Ang inyong maririnig na pagbabahagi ay AI voice hango sa pananampalataya at testimonya ni Randy Ramos. Sa kadahilan ng damage ang kanyang vocal cord at pansamantalang hindi siya nakakapagsalita ng maayos. Naway mapagpala kayo ng pagbabahaging ito at mailapit kayo ng higit sa Panginoong Hesus. Sabihin mo sa akin kung totoo itong naiisip ko. Pwedeng lumaki ang dalawang magkapatid sa iisang bahay, iisang tatay, pero magkaiba ang kwento nila. Yung isa sasabihin, ang bait niya, ang gentle niya. Yung isa naman, mahigpit siya, disiplinado. Parehong tatay, pero magkaibang experience. Pwede, di ba? Pwede ko ba sabihin? Ganon din kay God. Hindi lahat ng tao ay may iisang definition kay God. May nakakilala sa kanya bilang healer kasi pinagaling sila. Exodus 15:26. May iba, provider kasi tinulungan sila sa pangangailangan. Philippians 4:19. Yung iba, kumakapit sa kanya bilang peace sa gitna ng gulo. John 14:27. At may iba, talagang napapahanga sa kapangyarihan at kabanalan niya. Isaiah 6:3. Pero ito yung tanong na hindi mo pwedeng iwasan. Ikaw, sino si God sa'yo? Hindi lang base sa narinig mo, hindi lang base sa experience ng iba, kundi sa sarili mong lakad kasama siya. Kasi totoo, iisa lang si God, pero habang mas lumalapit ka sa Kanya, mas makikita mo kung gaano siya kalalim. How powerful He is, how merciful He is, and many other characteristics of God. At baka ngayon, may gusto siyang ipakita sa iyo na hindi mo pa nakikita dati. Kaya lumapit ka, kilalanin mo siya, hindi lang sa kwento ng iba, kundi sa sarili mong buhay. Sa tingin ko may mga tao na unti-unting binabago kung sino si God base sa nararamdaman natin. Kapag hirap ang buhay, parang ang layo niya. Kapag hindi nasasagot ang prayer, nakikinig pa ba siya? Kapag okay ang lahat, siguro pleased siya sa akin. May mga panahon na ginagawa nating salamin ng ating emotions, si God. Pero malinaw ang paalala sa Numbers 23:19. God is not a man that he should change. Ibig sabihin, hindi siya nag-iiba, depende sa sitwasyon, emosyon at nararamdaman mo lamang. Kahit na ikaw ay dumaan sa roller coaster ng buhay mo, maging bago-bago man ang situation sa buhay mo, siya steady pa rin. Alam niya ginagawa niya. He is outside our limited situation. His element is beyond ours. Nakakita ka na ba ng araw or sun? Kahit maulap, hindi ibig sabihin na wala ang araw. Natatakpan lang. Ganun din, kahit pakiramdam mo distant si God, hindi ibig sabihin umalis siya. Perception mo ang nag-shift, hindi siya. Ito yung danger. Kapag ang tingin mo kay God nakabase sa nangyayari sa buhay mo, mag-iiba-iba ang tingin mo sa Diyos. Parang unstable si God. In other words, hindi ang emotion mo at kalagayan mo ang nagpapabago ng pagkilos ni Lord sa buhay mo. Hindi mo siya pwedeng diktahin ng iyong emotion. Kapag may problema sa buhay mo, it doesn't mean God cannot protect you. Kaya kailangan mong mag-decide. Hindi ko ibabase kung sino si God sa nararamdaman ko. Ibabase ko sa kung sino siya talaga. At kung sino siya? Faithful. Hindi nagbabago. Mapagkakatiwalaan. Kahit hindi mo pa nakikita ang buong picture. Makinig ka mabuti. Hindi sa feelings mo, kundi sa katotohanan kung sino si God ay matatagpuan mo sa kanyang mga salita. Sa Biblia. Kaya napakahalaga ng relasyon sa Diyos. Halimbawa, nagbabasa ka ng Biblia, nagdadasal ka, nagsisimba ka. Pero kung lahat ng iyan obligasyon lang, mataas ang chance na ang magpapatakbo ng paniniwala mo sa Diyos ay emotion lamang. Sabi sa Hebrews 13 verse 8, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
Ibig sabihin, hindi siya nag-iiba depende sa araw mo, good day man o bad day. Ang linaw ng sinabi, di ba? Is the same. Kaya pag sinabi niyang mahal ka niya, final na yon. Lahat ng pangako ng Diyos sa Biblia ay final na rin. Hindi ito nagbabago dahil nagbago ang panahon. Hindi nakikiuso ang Diyos sa ating standard. Tingnan mo si David sa Psalms. Sa sakit at gulo ng buhay, sinabi niya, God is our refuge and strength. Psalm 46 verse 1. Takbuhan niya si God sa problema. Final na kay David yun. Tayo nga, pag humiling sa Diyos at hindi ibinigay sa panahon na gusto natin, kung sino-sinong Diyos ang nilalapitan natin. Hindi pwedeng pag hindi binigay ni Lord, pupunta ka sa iba. Pero sa panahon ng kapayapaan, sinabi rin ni David, The Lord is my shepherd, Psalm 23 verse 1. Provider at guide naman si God. Magkaibang season, pero iisang Diyos. Ganon din sa buhay natin. Yung babaeng may sakit, hindi pa gumagaling, pero nararamdaman niya yung peace na hindi ma-explain. Doon niya nakilala si God bilang healer, not just dahil sa result, kundi dahil sa presence niya sa gitna ng sakit. Yung tatay na hirap sa pera, hindi naman biglang yumaman, pero somehow may pagkain pa rin sa mesa araw-araw. Doon niya nakilala si God bilang provider, not dahil sobra ang meron siya, kundi dahil sapat. Gets mo ba? Hindi nagpapalit ng role si God. Siya ang Diyos, hindi ikaw. Kaya sa ating mga panalangin sa Kanya, kilalanin natin siya bilang Diyos, purihin at pasalamatan, pero huwag didiktahin. Huwag mo ring ikumpara ang storya mo sa ibang tao. May iba't iba tayong kwento na ginawa ng Diyos. Iisang Diyos, maraming karanasan mula sa iba't ibang tao. I suggest, huwag mong ikulong si God sa current situation mo. May mas malawak pa siyang gustong ipakita sa iyo. Ang magandang gawin mo is stay grounded sa word niya. Doon mo makikita kung sino talaga siya. Hindi nagbabago, pero laging nagpapakilala ng mas malalim pa. Ito na yung moment na kailangan mong maging totoo. Hindi sa ibang tao, kundi sa sarili mo at kay God. Hindi base sa takot. Hindi base sa pinagdadaanan mo ngayon, kundi base sa katotohanan kung sino siya. Subukan mo kahit sandali lang. Kumpletuhin mo ito. God, nakilala kita bilang blank. Ano masasagot mo ba? Pero ngayon, pinipili kong magtiwala sa iyo bilang blank. Ano ang sagot mo? Baka nakilala mo dati bilang provider, pero ngayon, hirap ka. Kaya parang nagdududa ka, nag-iisip ka, may tanong sa isip mo, provider ka ba talaga, Lord? Baka nakilala mo siya bilang peace, pero ngayon, magulo ang isip mo. Okay lang aminin mo kay God, nalilito ka. Pero eto yung challenge. Huwag mong hayaan na yung current situation mo ang magdikta kung sino si God. Sa Psalm 34 verse 8 sinasabi, Taste and see that the Lord is good. Hindi lang isipin o pag-usapan, tikman, maranasan. Sabihin mo kay Lord, I want to taste and see your goodness. Parang pagkain yan. Kahit anong kwento ng iba, iba pa rin kapag ikaw mismo ang nakitikim. Sabi nga nila, the taste of the pudding is in the eating. Ganon din kay God, hindi sapat na alam mo lang. Kailangan mo siyang maranasan ng tama. Kaya ngayon, piliin mong magtiwala kay God, hindi dahil feel mo, kundi dahil totoo siya. Tanggapin mo ang katotohanang sinasabi ng Biblia tungkol sa Kanya. At habang ginagawa mo yon, makikita mo, hindi lang siya yung God na kilala mo dati. Mas pa siyang ire-reveal sa iyo kaysa sa inaakala mo. Bago tayo magtapos, maraming salamat sa inyong pakikinig.
Kung kayo ay natulungan o napalago ng presentasyong ito, malugod naming dinatanggap ang inyong suportang pinansyal para sa ministeryong ito. Ang inyong tulong ay makakatulong upang maipagpatuloy ang gawaing ito, at humihingi rin kami ng panalangin at tulong pinansyal para sa patuloy na paggaling ng boses ni Randy Ramos. Maraming salamat po sa inyong suporta.